Okay, let us continue with our discussion class. We have started with the elements in the periodic table, specifically the group 0 or the group 8 elements. We call them the inert gases or the noble gases. And we have discussed already helium, the neon, the argon, as well as the krypton. So we will continue now with the xenon class. So just like krypton, xenon is also being investigated for a possible use as anesthetics. So, pwede din siyang, kung mapatunayan na talaga na meron siyang action, pwede din natin siyang gamitin as anesthesia. Okay? But please take note, meron tayong dalawang klaseng anesthesia, local and general. Local and general anesthetics. Okay? Ano ang pinagkaiba nito? Pag local, kung saan mo siya in-administer, doon lang din yung magiging action niya. Okay, doon lang din magna-numb or wala ka nang mafe-feel na pain. So for example, nagpabunot ka ng ngipin, most of the time, that is local anesthetic. Though, merong mga major operations sa ngipin na ginagamitan ng general anesthetic, but most of the time, if that is just like simple bunot, local anesthetic lang yan siya. But for major surgeries, we use the general anesthetics, which means buong katawan mo. Wala kang mafe-feel. But until now, since hindi pa tayo tapos with, hindi pa tapos ang investigation for xenon and krypton, we don't know yet kung general ba siya or local anesthetic. Okay? May mga napuputol-putol na pabalik-balik sa loob, kaya ako nagre-record. Yan talaga. Pag may problem with the internet. Ba't ayaw mag-clear? Sandali. Okay. Anyway, next, we have the radon. This is the last member of the group 0 or group 8 elements. And among the 8 elements class, ito yung radioactive. Na pag sinabi mong radioactive, kaya niyang mag-emit ng radiation. So, saan galing yung radon natin? Radon comes from the decay of radium. So, galing din siya sa another element. Tapos, pag mag-decay yung radium na yan, natural decay niya ha, dun pa marirelease si radon. So, si radon kasi is a gas, si radium naman is not. So, pag nag-decay siya, magiging gas, and then, again, we get the radon. Radon actually is used for the cancer treatment. Although, pareha sila ni radium na they can emit radiation, but the one that is used for cancer class is ito. Okay? Si radon. Now, ano ba ang kaibahan ng chemotherapy and radiation therapy? Iba yun sila ha? For cancer. Si radiation therapy, sinasubject yung cancer cells sa radiation. So, pwedeng ganito, the element that emits radiation, pinapasok siya sa tube, sealed tube, tapos nilalagay siya doon sa tissue mismo, and then pag nag-emit na siya ng radiation, syempre namamatay yung cancer cells. Si chemotherapy naman is drugs. Drugs yun ang ginagamit. Pinapainom orally, pwede din namang ini-inject parenterally for cancer. However, pareha sila class na hindi sila selective. Pag sinabi kong hindi selective, ang mangyayari niyan, kung namamatay ang cancer cells, pwede ding mamatay ang healthy cells. Kaya, maraming side effects ang nangyayari. Kagaya ng, di ba, nalalagas yung kanilang hair kasi nasisira din. Namamatay din yung mga healthy cells sa scalp, and then yun na, nalalagas yung buhok. So until now, we are still looking for a drug for cancer that is selective. Kasi either you use the radiation or you use chemical substances like chemotherapy, wala. Mamamatay pa rin ang healthy cells. Bakit namamatay ang healthy cells? Kasi yung mga target kasi nito is the normal functioning of the cells. Ang kaibahan lang kasi ng cancer cells, they are actively dividing, as in super active. Ang bilis nilang dumami, kaya siya kung kuntahan may solid tumor na na-form, mabilis siyang lumaki.
Yun yung problem. Pero, the same pa rin yung functioning ng cells. Like, nag-undergo pa rin siya ng mitosis during cell multiplication. So, kung tinatarget ng ating mga chemotherapy yung mitosis, so namamatay yung cancer cells, and since yung mga healthy cells natin nagmamitosis din naman, kaya sila namamatay din. Okay, so sabay sila. Hindi pa selective yung ating treatment until now. Okay, so that's the last element for our group 0 or our noble gases. Take note how they are all gases. Any question or clarification before tayo mag-move on kay alkali metals? Baka may gusto kayong itanong? Wala? Sige, si alkali metals, balik tayo doon sa start na periodic table. You have periodic table there. Hindi kayong gumamit, ha? So, if you have periodic table there, you can really see, nandito yung ating group 0 elements or we label them as group 8A. So, from helium pababa. For our alkali metals, dito tayo sa group 1A. So, nag-start na kayo memorize? Okay, so ito muna yung ating pag-usapan. Sila. Isa-isahin natin sa periodic table. So, balik tayo group 1A. We call them alkali metals. What are yun? Sandali po. Ayun. Alright, so what are the things that we need to know with our group 1A elements? Number 1, they are our most reactive metallic elements. When I say most reactive, meaning nun, madali silang magkaroon ng reaction with other elements to form compounds. Kaya nga, for example, sodium. Napakaraming compounds class na may sodium. Pinaka-common, sodium chloride. Meron pang sodium bicarbonate, sodium carbonate. Ang daming compound ni sodium kasi nga, it's a very reactive metal. Mas madali siyang mag-react with other elements. And the reactivity increases with the atomic number. So, nilista ko kanina, di ba? Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. As you go down the group, syempre, nag-i-increase yung atomic number niyan. And, nag-i-increase din yung reactivity. Meaning, si francium is more reactive compared doon sa mga elements na nasa taas. And then, the reaction of these metals to water will give us hydroxides, and these hydroxides are alkaline solutions. Pag sinabi kong alkaline solutions, they are basic. Diba? pH, let's talk about pH. pH, let us know kung acidic ba or basic yung ating substance. And then pH actually uses a scale. That's 1 to 14. Yung sa gitna, yan yung tinatawag natin na neutral. So kapag tumataas yung pH, nagiging basic ang substance or we call that alkaline. Alkaline. And then kapag bumababa naman, ito yung mga acids natin. So, in this case, yung mga hydroxides ng ating mga metals for our group 1A elements are alkaline solution. So, let me give you an example. Pinaka-common, sodium. Pag nag-react yan siya sa tubig class, it will give us sodium hydroxide. So, this one is a hydroxide, ha? Plus, meron pa siyang gas. Okay? It's a hydrogen gas. So, dalawa yan yung mapoproduce na products. But, let's look at the major product, which is the sodium hydroxide. It's a hydroxide and it's alkaline. Okay? So, bakit sila very reactive? Sige, sagutin natin yung tanong na yan. Let me just clear the writing sa screen para may space ako for the answer. So, ang sagot niyan, ganito class ha, the reason bakit reactive ang isang element is this one.
the electron or the electrons. So, di ba, our basic unit of matter is the atom. So, si atom, meron siyang nucleus, and dyan sa nucleus, makikita natin ang protons. Sandali. Galing ko lang itong control sa akin, hindi ako makasulat. And ang neutrons. Diyan natin makikita. We call them subatomic particles. And then sa labas, may mga energy shells dyan, and dyan natin makikita ang electrons. Okay? So, how do you define proton? Anyone? Yes, Patricia? Maria? Pag proton, ma'am, kay positive charge, tapos pag neutron, kay negative charge. Baliktad. Pag, Proton. pro, pag proton, positive charge. Pag neutron, negative charge. Tama yung protons, positively charged. Pero ang negatively charged, hindi yun Ay, ang neutron. neutral. Okay, sige, Miss Amores, ano yun yung negatively charged? Electron po is the negatively charged po and neutron is the neutral charge po. Okay, so ulitin ko ha. Protons, tama yun. Positively charged si protons. Si electrons naman, negatively charged. And then itong si neutron, from the name itself, neutral, wala itong charge. Okay? Walang charge ang ating neutrons. So, tandaan nyo ha, yung protons and neutrons, dito yan makikita sa nucleus. Okay? Silang dalawa. And then sa labas, itong mga energy shells sa labas, dyan natin nakikita yung electrons. Now, bakit very reactive sila ng mga elements? Ganito yun. Example, metals. Let's talk about metals. Kasi si hydrogen is a member of the group 1A pero hindi kasi siya metal. So, dito tayo kay sodium for example. Si sodium, meron kayong periodic table dyan? You can use your periodic table para masundan niyo ako ha, or pwede naman kayo mag-google for a periodic table. Ayan, si sodium 1123. Ano yung mga numbers na yan, ma'am? Si 11 is the atomic number. Yung 23 naman is atomic mass. So please take note class, si atomic number represents the number of protons. Which means for sodium, meron siyang 11 na protons. Okay? Because again, atomic number represents the number of protons. Right? Now, for an element na walang charge, kagaya nitong sinulat ko na sodium, wala siyang charge. Pag walang charge ang element, the number of protons is equal to the number of electrons. Okay? So, in this case, for sodium, ibig sabihin nito, meron siyang 11 na protons and at the same time, meron siyang 11 na electrons. I hope nasundan yun ha. Let me know if masyado akong mabilis. Now, si atomic mass naman, yung 23 dyan sa taas, that represents the total number of protons plus the neutrons, meaning sa nucleus, ang pinag-uusapan natin pag sinabing atomic mass. I-add mo yung protons at saka neutrons. So how do we get the number of neutrons ngayon? Kung alam natin na 23 ang atomic mass ni sodium, tapos meron siyang 11 na protons, that means 23 minus 11, meron siyang 12 neutrons. So that's how you know the number of subatomic particles. Saan galing yung 12? Dito galing sa atomic mass. Kasi nga, atomic mass is the sum of the protons and the neutrons. So kung tanggalin mo yung protons dyan, which is 11 for sodium, ang may iwan, 12. That is for the number of neutrons. Alright. Now, di ba, ang element, magiging stable lang siya kapag ka nag-follow na siya ng anong rule yun? Anyone? Yes, Miss... Sandali. Miss Alman.
octet rule po, ma'am. Okay, very good. The octet rule. Sa octet rule, for an element to become stable, kailangan meron siyang ano? Yes, Miss Becca. 8 electrons. Okay, 8 electrons saan? Saan ang 8 electrons, Miss Laurel? Natin makikita yung 8 electrons na yan. Tama yun, 8 electrons. Anyone who would like to answer? Miss Amores? Sa outermost shell po, ma'am, dapat meron pong 8 electrons po to follow the octet rule. Okay, sa outermost shell. Ayan. Now, let's look at sodium. Bakit hindi siya stable and bakit reactive masyado siya? Ganito yan siya, klasa. If this is the atom of the sodium, this is the nucleus, andito yung protons and neutrons niya. Sa labas niyan, nakapalibot, meron kang mga energy shells, energy levels. Sorry kay, hindi siya matarong sulat. Ayan. And then, bakit tatlo ang nilagay ko? Bakit tatlo? Kasi, ganito yan. If you have the periodic table there, kindly look at your periodic table, class. Makikita nyo na si sodium ay andito. Nasa third period. Kasi meron tayong 7 periods sa periodic table, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, nawala. Ay, bakit nawala? Okay. Nga, no. Wala na tanan akong gisulat. Ayaw ko na. Chinese. I hope nagsulat mo ato ha, kay murag nawa, dyan siya tanan. Sabi, the struggle is real man pala. Okay. Ayan. Balikan ko yung dinro ko na periodic table. Yan na lang ha. So, andito si sodium sa third energy level. Bilangin nyo, class, yung horizontal na ano ha, na grouping sa periodic table. You will get 7. And nasa third si sodium. Which means, class, na after the nucleus, meron din siyang tatlong energy shell. And dyan natin makikita yung kanyang electrons. Ilan nga yung electrons niya kanina? 11 electrons. Okay? Now, I hope naturo sa inyo sa high school yung electron configuration. Kasi doon natin yun makikita. Sige. Though I will have separate discussion sa electron configuration ha, but let me write the electron configuration of sodium first. That's 1s2, 2s2, 2p6, and 3s1. That's the electron configuration. Kung atuan na siyang i-add, 2 plus 2, 4, plus 6, 10, plus 1, 11. That makes it 11. Kasi sabi ko nga kanina, meron tayong 11 electrons sa sodium. This is for sodium only, ha? Now, etong malalaking number na ito represents the energy shell. Okay? So, kung 1, that's the first energy shell. And ilang electrons daw yun? Meron kang 2. Okay? Yung mga mga SPDF, mga subshell yan sila. Pero the main energy shell is this one, the number 1, and then meron kang a total of 2 electrons. For the second energy level, dalawang 2 ito ha, so i-add natin 2 plus 6, that is 8 electrons here. And then, on the third and the outermost shell ni sodium, meron na lang daw siyang 8 meron lang daw siyang isang electron. Okay. Now, ang pangutana, nag-follow ba siya sa octet rule? Syempre, hindi. Kasi sabi nga natin kanina, dapat 8 yung sa outermost shell. Tapos sa kanya, isa lang. So, hindi siya
hindi siya stable. And because hindi siya stable, magre-react talaga yan siya to other elements para maging stable siya. Yan yung reason na very reactive yung mga elements natin sa group 1A. And sila yung pinaka-reactive because isa lang yung kanilang valence electron, madali lang nila itong gawa ng paraan. Meaning, ang gagawin niya, i-give up niya yan. Ita-transfer niya yan sa ibang elements na dun siya nagre-react. Okay? So, mag-give up niya yan, mawawala ito. Anong sunod? The second energy shell, which has 8 electrons. Meaning, pag nag-give up niya na yung isa, nag-follow na siya sa octet rule. Stable na si sodium. So, yan yung ginagawa during the reaction. Ibibigay niya yan. For example, si chlorine yung kapartner niya para mabuo ang NaCl. Ang gagawin, ibibigay niya yung isang electron na yan dito kay chlorine. Okay, so magiging stable na si sodium. So, yan yung reason ng reactivity ng ating mga metals. So, kaya tinawag natin na noble gases or inert gases yung mga yung mga gases na na-discuss natin last time and kanina kasi nga they have completed the 8 electrons. Nag-follow yun sila sa octet rule. So, meaning stable sila. And because stable sila, hindi sila reactive. Kaya nga, the word inert. Hindi sila basta-bastang nagre-react with other elements. Ito, since kulang siya, hindi siya stable, magre-react talaga ito. Okay? Kasi kailangan niyang either humanap ng dagdag na electrons or gawan niya na lang paraan like this one na i-give up niya yung isa kasi yung kasunod naman na energy level completed naman yung 8. Okay? Any question, follow-up questions or additional questions, class? I hope naintindihan yun. It will always be the electron na or mga electrons natin ang reason bakit meron tayong chemical reactions. Okay? Yan yung reason. Sige. Now, again, kapag nilagay mo ito sa tubig, for example, sodium, nilagay mo siya sa tubig, it will give you hydroxide. So, NaOH, again, plus the hydrogen gas. And then, itong hydroxide na ito, sodium hydroxide na ito, alkaline siya. Now, take note that alkalinity increases with atomic number. So, meaning as you go down the group, habang bumababa ka dyan, kasi mas malaki yung mga atomic number ng dito sa baba, no? Habang bumababa ka dyan, just like reactivity, tumataas din ang alkalinity ng ating hydroxides. So, mas alkaline yung potassium hydroxide, rubidium hydroxide, pababa. Yes, Miss Laurel, do you have question? Clarification lang po, ma'am. Is there a difference between group 1A elements and group 0 po? Or are they the same po? So, that's different. The group 0 elements ay yung mga noble gases. Yung pinag-usapan natin last time, starting from helium, neon, argon, xenon, krypton, and radon. Yun yung group 0 elements. Or we call them also group 8A. Kasi literally nasa group 8 talaga sila. Nasa pinakadulo sila, di ba, ng periodic table. If titingnan kasi natin ang periodic table, let me just, I don't have periodic table here. Wala kasi akong periodic table class. Nagdodraw ako ng periodic table dyan sa screen. I-memorize na mo. I have limited space. Wala akong problema. And carbon 5, 6, 7. Diba, ito yung mga elements, first element sa taas ng periodic table natin. Ito kasi yung tinatawag natin na group 1A. Starting from hydrogen pababa. So, lithium, sodium pababa. And then, ito yung group 2A. Bemagka, Cerbera. Okay, pababa. And then, group 3A, huwag muna nating pansinin yung nasa gitna ha. Yung group 3A, andito siya kay boron. That's how you locate them ha.
Kasi yan yung mga A elements natin, family A. Oo, kasali si Oganesson, but Oganesson kasi is a new element, so it's not yet explored kung ano yung mga gamit niya compared to the other elements. Kasi bago yan. It's okay. It's okay. And then, yung carbon, yung 4A natin, nitrogen is 5A pababa, yung oxygen naman is 6A, fluorine, chlorine, bromine, iodine pababa, 7A. And ito yung 8A. Pero aside from calling it the group 8A elements, we also call it the group 0 element. Zero kasi, hindi sila nagre-react with other elements. They don't have, I mean, they have completed the octet rule. Okay, meron silang 8 electrons. Okay? And then yung dito sa gitna, ito yung mga transition metals natin, or we call them the family B. So meron din yan silang group 1B, group 2B, ganun, pero B na sa mga transition metals. And then dito sa baba, actually kasali sila dyan sa family B, but they are the rare earth metals. We rarely see them. As in, super konti lang nila sa nature. Okay, some of them are man-made. Okay, I hope that is clear. So, we will discuss the elements by group, how we are done with group 0 or the group 8A. So, group 1A na tayo ngayon. And then, aside from that, baka nalito kayo, ma'am. Wala, lilig na balance imong gisulat, ma'am. Sodium plus water equals NaOH plus H2. Sobra ng isang hydrogen, di ba? Kasi dalawa lang dito, sa product biglang naging tatlo. Hindi pa talaga ito balance. Kailangan pa siyang i-balance. Ilagay ko lang siya na H2 class. Kasi si H2 is kasali sa mga tinatawag natin na diatomic molecules. Ano ibig sabihin yan? Ito yung mga molecules, ito mga elements na hindi sila nag-exist as one atom in nature kung hindi sila nakaband to a different element. Okay? So, for example, sodium, kung nakita niyo ma'am, lalagay na siya 2. Ang hydrogen na may 2. Kasi sodium can exist as sodium lang talaga. Pero itong hydrogen, kapag hindi siya nakaband to other na mga elements, hindi siya pwedeng mag-exist as H lang. Okay? Diatomic molecule siya all the time. Almost all of the time. So, pag diatomic, dalawang atom. Meron tayong mnemonics dyan. Rich. No. Para ma-memorize natin kung ano itong mga diatomic molecules. Fluorine, tama ka. Fluorine also. Br is bromine. So, bromine will also exist as Br2. And then, I is iodine. So, I2. C is actually not carbon. This is for chlorine. Ayan. And then, na-mention ko na yung hydrogen. Nitrogen also. O is oxygen. And then, lastly, fluorine. So, again, pag hindi sila nakakombine with a different element, mag-exist siya as diatomic. Right? Any other question? Tama yun siya, Venice. Fluorine is included here sa diatomic molecules. And then what else do we need to know? The degree of solvation decreases with increasing atomic number. What do you mean by solvation? The ability na ma-dissolve. So usually, our solvent is water. That is our universal solvent. Water, universal solvent natin. And then according sa rule, yung pagka-dissolve ng ating group 1A elements, most likely sa water, nagde-decrease siya habang nag-i-increase yung ating atomic number. Okay? Kaya class, hindi masyadong common na makikita mo si rubidium, si cesium, si francium kasi mahihirapan tayo dito sa pagtunaw. Okay? Sa pag-dissolve sa mga solvents, especially
water. So, kasi yung mga most likely madaling ma-dissolve, itong yung mga nasa taas, yung mga maliliit pa yung atomic number. Okay? And what else? Please take note na silang lahat merong charge na positive 1. Okay? Kagaya ng dinro ko kanina, di ba si sodium, if this is the nucleus, meron siyang tatlong energy shell, and then sa outermost shell niya, meron siyang isang electron. Tapos, ano yung gagawin niya? Ita-transfer niya ito to another element. And ano ang mangyayari pag tinransfer niya dyan sa another element? Ang mangyayari, ang maiiwan na electrons, 10 na lang. Tama? Pero take note na yung kanyang protons, 11 pa. So, mas madami yung kanyang positively charged particles compared sa kanyang negatively charged particles. So, isa. Kaya sila magkakaroon ng charge na positive 1. Okay? Para hindi kayo malito, class, kaya pinapamemorize ko sa inyo per group yung ating elements sa periodic table kasi dyan mo din malalaman yung kanilang characteristics and at the same time yung charge nila. Para hindi tayo magsige panghula pila charge sa sodium, sa potassium. Since member sila ng group 1A, positive 1 silang lahat. Okay? Positive 1. Wala na? Wala mo yung panghulta na? Mag-next na. Okay, that is for the group characteristics ng ating group 1A elements. Isa-isahin natin sila, yung mga elements dyan. Siyempre, starting with hydrogen. Okay? Siya ang pinakauna, but please take note, although member siya ng alkali metals, hindi ito metal. It's a gas. Okay? So, yung pangalan ni hydrogen, galing ito sa dalawang Greek words from hydro and then the genus or gens, which means water forming. Because literally, we use this hydrogen to make water. Okay? Now, other names ng ating hydrogen is either inflammable air or flammable air. Dati kasi they have this misconception na inflammable yung hydrogen. But actually, flammable naman siya, especially if mag-react yan siya with oxygen, forming water. Flammable pa rin naman. Okay? So, kaya it's either inflammable or flammable. Now, please take note, this is the lightest element. Because remember, kung idodraw natin, ganito siya. 1 ang atomic number ni hydrogen, 1 din yung kanyang atomic mass. Which means, meron siyang isang proton, kasi di ba atomic number represents the number of proton. Tapos wala siyang charge, which means meron din siyang isang electron. Okay, wala may charge, pantay sila. Pilakabok iyang neutrons, class. Anyone? Pilakabok neutrons ani. Nasabi ko kanina, how do you get the number of neutrons? Sige daw, balikan nyo kung nag-take note kayo. Paano natin malalaman ang number of neutrons? Titingnan natin ang atomic mass. Oh, atomic mass. Ito yung nasa taas. Anong ibig sabihin ng atomic mass? Sinulat nyo kanina. That's the number of protons plus the number of neutrons. So, kung ang atomic mass niya ay 1, tapos ang proton niya ay 1, pinakabuk ang neutron. 2, ma'am. 2? 2 ba? Any other answer? Okay, Miss Bernadette, tama. 0. Tama yun, 0 siya ha. Bakit siya 0? Plus protons plus neutrons equals the atomic mass. So, if the atomic mass is 1 and then the proton is 1, this is the neutron. Di ba sa mathematics, anong ginagawa natin? Transpose natin ito sa kabila. So, neutrons is 1 minus 1, meaning wala siyang neutrons. So, since wala siyang neutron,
Siya yung lightest natin na element. Sa industry, ginagamit lang ito to inflate balloons, ganun. Pero let's discuss more on the pharmaceutical side. Before that, let's talk about isotopes. You can Google, no? Ibig sabihin ng isotope. Parang may recitation kayo. Before ko ibigay yung meaning ng isotope, sige daw kayo daw muna. How do you define isotopes? Yes, Miss Banyaga. May audible po. So, Isotopes po are the atoms of the same chemical element that have the same number of protons pero different numbers of neutrons po. okay, very good. That's how we define our isotopes. Let's simplify it. Same element, which means the same ang number of protons, but they are different sa number of neutrons. That's what you call isotopes. Class yung protons, di ba sabi ko kanina, ang electrons, yan yung cause of a chemical reaction. Si protons naman class, yan yung identification ng isang element. Pag sinabi mong isang proton, hydrogen na kaagad yan. Wala nang ibang elements na may isang proton. It's only for hydrogen. So, pag naiba ang number of protons, hindi na yun siya hydrogen, ha? So, that is for the identification, yung protons na yan. So, pag sinabi kong same element, automatic, same number of protons yon. But, when you say isotopes, although they are the same elements, but they have different number of neutrons. So, si hydrogen, meron siyang isotopes. Actually, 3 ang isotopes niya. Protium, deuterium, and tritium. Pare-parehas silang hydrogen class, which means may tag-iisa silang protons. Kasi hydrogen nga silang lahat. However, they differ here sa neutrons. Si protium, which is the most abundant isotope of hydrogen, which is actually the hydrogen itself, yung sa water, yung ginagawang water, ganon, it's actually the protium. Yan yung hydrogen na walang neutron. Okay? So, protium yan siya. But si deuterium kasi, meron siyang isang neutron. Kaya siya tinawag na heavy hydrogen. Remember, hydrogen is the lightest kasi wala siyang neutron, pero itong si deuterium, hydrogen siya na may neutron. Kaya heavy hydrogen. So, meron ding water class na instead of the usual protium na hydrogen, deuterium ang nasa kanya, nasa composition niya. Kaya instead of writing it as H2O, we write it B2O. And because it is made up of heavy hydrogen, it is now called heavy water. So, nag-e-exist talaga itong heavy water, especially doon sa malalim na part ng mga ocean. Meron talagang D2O yan. Heavy water, and if you're going to ask kung mainom, pwede naman at small amount, but kung sobra-sobra na, hindi na din, harmful na din siya sa body because that is not the usual hydrogen na kailangan ng ating cells. Right? And then si tritium naman, it's the radioactive isotope of hydrogen. Radioactive ha, meaning pag sinabi kong radioactive, nag-emit siya ng radiation. So yung kaibahan niya naman dito, may sobra siyang neutron. So in this case, dalawa na ang kanyang neutron class, radioactive siya. Although ang nire-release niya na radiation is yung beta radiation na weaker siya compared to other
na radiation. Pero ginagamit pa rin ito sa mga nuclear plants, nuclear medicine, kasi kailangan pa rin, pwede pa rin magamit yung ini-emit niya na radiation. Okay? So, yan yung ibig sabihin ng isotopes. Alright? Pareha silang lahat na hydrogen, pero magkakaiba sila ng amount of neutrons. So, nag-exist yan sila sa nature, ha? Sabi ko nga, di ba, nasa dagat. Even yung tritium, nasa, ano yan siya, kasi that is still liquid. So, nasa mga deep part of the ocean din natin yan siya makikita. Okay, so before tayo mag-break, i-start ko lang itong compounds of hydrogen. So, we have hydrogen sulfate. Although this is not a compound, kasi nakikita nyo meron siyang charge. We call this polyatomic ions. Okay? Kasi yung compound, walang charge yan. Stable kasi dapat ang compound. Kaya nga, nag-react ang isang element to another element para maging stable sila. And para maging stable sila, wala sila dapat charge. Okay? Walang charge ang compound. Ito kasi, meron siyang charge or -1. We call that polyatomic ion. Although, pwede natin gamitin ng polyatomic ions to make compounds, just like the sulfuric acid. So, gagamitin natin yung hydrogen sulfate na yan. And pwedeng ma-form itong H2SO4. This is the chemical formula of sulfuric acid. Okay, other names ng sulfuric acid, oil of vitriol, or dipping acid, or matting acid. So please take note ha, sulfuric acid is a very strong acid. It's corrosive. It's corrosive. Pag sinabi kong corrosive, pag nagkaroon ito ng contact with a living tissue, pwede siyang mag-cause ng harm. Pwedeng masunog in layman's term. Cause ng injury or damage sa tissues. Pero we will use this sulfuric acid sa laboratory kasi reagent ito ng maraming tests. And pwede din siyang solvent. Pwede din natin siyang gamitin pang tunaw sa isang chemical substance. Now, aside from the hydrogen sulfate or the sulfuric acid, we also have the hydrogen sulfide. Magkaiba yun sila ha. Pag hydrogen sulfide, that's H2S. And the hydrogen sulfate is a polyatomic ion. So, kapag dinisolve mo itong hydrogen sulfide, you will get this compound hydrosulfuric acid or we call it sulfhydric acid. Magkaiba sila ng sulfuric acid because this sulfhydric acid is just a weak acid. So, although pwede pa rin namang makasunog pero not to the extent na pareha sila ni sulfuric acid. Okay? Ma-encounter din natin yan sa laboratory, yung hydrogen sulfide na yan, kasi ginagamit din natin yan siya as a reagent for testings. When I say testings, usually kasi nag-identification test tayo sa lab. Chine-check natin, for example, bigyan ko kayo ng sodium chloride, chine-check natin if it is really a sodium chloride. So, kailangan ma-identify natin yung substance. Hindi tayo nagre-rely sa label, na nilagyan lang siya ng label na sodium chloride. Chine-check talaga natin yan. And we do testings, we use chemicals also to check kung tama ba talaga ang identification ng ating mga materials, ating mga chemicals sa laboratory. Okay, so it's 2 o'clock. Let's take a short break. Let's pause the recording. Ayan, dito na tayo class sa another compound ng ating hydrogen. We have the hydrogen peroxide. Our chemical formula is H2O2. We also call this agua oxinada or agua oxygen. Ay, ayan. Agua oxygenada. Pero brand ito kasi. Okay? But the chemical content talaga is hydrogen peroxide or H2O2. Ano ba gamit ng hydrogen peroxide class? Kung nakagamit na kayo, anong gamit niya? Yes. Sino pa? Hindi ko natawag. Miss Abduhan. Ano ba gamit nito? Hello po,
Yes. Marinig po ba ako, ma'am? Yes. For ano po, minsan ginapanlimpyo po sa samad po. Okay, very good. Pinapanglinis sa wounds. What else? Meron pa? You want to add something? Baka meron pa kayong ginagamitan dyan ng ano, ng hydrogen peroxide. Bleaching po, ma'am. Okay, very good. Pwede din siya gamitin for bleaching. Pero ito talaga yung gamit niya, class. It's an antiseptic. Ano ba ibig sabihin ng antiseptic? Let us compare and contrast that to the disinfectant. Kayong malito ha. Kung kailan natin gagamitin yung word na antiseptic, ito na lang siya sa loob ilalagay. And disinfectant. Let's start first with what is common sa dalawang ito, antiseptic and disinfectant. Both of them are able to kill or prevent the growth of microorganisms. So pag sinabi kong microorganisms class, I'm talking about the bacteria, fungi, mga protozoa, and then yun. So parehas sila class, antiseptic and disinfectant. Pwede silang mag-kill. Pwede din, kung hindi talaga automatically mapatay, pwede din namang mag-inhibit ng growth ng mga microorganisms. Now, ano yung kaibahan ng antiseptic and disinfectant? Si antiseptic, yes, Alexandria. Saan natin nilalagay? Antiseptic po, ma'am, kasi living organism, while non-living organism naman po yung disinfectant. Okay, living things or mga living tissues. Kaya nga, sinabi kanina sino yun kanina, no? Na nilalagay siya sa wound. That's a living na tissue. And then tama yun, Alexandria, na sa disinfectant, dito tayo sa non-living things. Or we call it fomites. Fomites na ha, fomites. F-O-M-I-T-E-S. Okay? So, yan lang yung kaibahan. Do not interchange the word ha na antiseptic and disinfectant. Si hydrogen peroxide, dito siya nabilong sa antiseptic kasi ginagamit natin siya sa mga living things. Okay? Yung alcohol naman, class, pag gumagamit tayo ng alcohol, no? Saan ba natin ika-classify ang alcohol? Antiseptic or disinfectant? Yes, Miss Castro. Antiseptic po. Antiseptic. Do we use alcohol also sa mga non-living things? Ginagamit din? Okay, so si alcohol class, pwede siya both antiseptic and disinfectant. Kaya usahay, di ba? Ginagamit po dato siya like sa atong mga lamisa, nilalagyan natin ng alcohol. But most of the time, we use it as antiseptic. Paano yung brand na lang ang isulat ko, ha? Brand kasi yan, Zonrox. Saan natin i-classify Kayla Duga yung ating Zonrox? Disinfectant po. Okay, disinfectant. So usually Zonrox is used as a disinfectant kasi ang hirap naman ilagay nun sa mga living tissues, especially if you have wound. Masakit na nga yung alcohol, 'di ba? How much more kung Zonrox ang ilalagay natin. Though meron talagang ginagamit na antiseptic yung Zonrox. I don't know if you have heard during the pandemic na nung grabe kasi ang demand for alcohol during pandemic na naubusan talaga ng supply. Kapag wala na kasi tayong alcohol, pwede tayong gumamit netong Zonrox or actually ang content talaga ni Zonrox is the sodium hypochlorite. Pwede natin siyang gamitin pero kailangan muna natin siyang i-dilute. Okay? Like yung takip niya, isang takip nun, ilagay mo siya sa as in isang balding tubig. Ganun siya ka-diluted. Para pwede mo siyang gamitin as antiseptic. Pero do not use the sodium hypochlorite, the Zonrox or the Clorox, yung kanyang 100% na concentration, tapos lalagay mo siya sa wound. Yun siya pwede. Okay? So that is the only time na pwede siyang antiseptic pag i-dilute mo siya.
Right now, aside from hydrogen peroxide, we also have hydrogen chloride, but hydrogen chloride is mostly known as the hydrochloric acid or our HCl. Okay? Now, HCl, just like our, H na siya ha, our sulfuric acid, this one is also considered a strong acid. And thus, this is also corrosive. So, wag mo din ilagay ito sa iyong tissue, sa iyong kamay, or kung sa ano man sa skin mo kasi corrosive ito. Now, meron tayong diluted din na na hydrochloric acid, and we call that muriatic acid. So, yun yung ginagamit natin, like for example, sa CR, pinanglilinis natin. Actually, hydrochloric acid yan siya. HCl talaga yan siya, pero hindi siya pure, hindi siya 100% HCl. Nasa 34 to 36% lang siya ng HCl, and then the rest water. So, diluted na yun. Pero, please take note, even if may content na siyang water, hindi mo pa rin pwedeng gamitin antiseptic yung muriatic acid, ha? Pwede lang siyang disinfectant. So, pwede natin siyang gamitin panglinis ng ating mga CR or lababo. Pero sa laboratory, gagamit talaga tayo a lot ng hydrochloric acid kasi that is also an important reagent for a lot of tests. And at the same time, we can use HCl also as a solvent kung may gusto tayong tunawin na chemical. Kung hindi pwede ang tubig. Okay? So, that's it for the compounds of hydrogen. Any question before tayo mag-move on sa ating lithium? Check ako ng time kay Basig. Ano bro? Hindi pa kung alas 4 mo utang. Halit dyan sa timbutan. Sige. Wala may pangpana. Nagkasinabot ato ha. Siguro dito nagkasinabot. Mga tana mo. Okay, lithium. This is the second element under the group 1A in the periodic table. The name of lithium comes from the Greek word lithos, which means stone. Pwede din naman siyang tawagin as earth. Okay, yan yung ibig sabihin ng lithium. And then take note of this. This is the lightest metal. Do not be confused ha. Our lightest element is hydrogen. But in this case, since we are specify natin na metal, that is for lithium. Our lightest metal is lithium. And in the industry, we use it as a heat exchanger in air conditioners. Pero wag na tayong dig deeper kasi that is for the industry. We are more concerned sa gamit ng lithium sa pharmaceutical na side. Okay, so it is again the lightest metal because it has a very low density, and this is the only metal na nagme-melt. Sulat ko na nga lang. The only metal that melts above the boiling point of water. It's the boiling point of water. That's 100 degrees Celsius. So, ito lang yung only metal sa group 1A, ha, that melts above the boiling point of water. So, above 100 degrees Celsius. Now, sabi ko, concerned tayo doon sa pharmacy na side. So, ano yung pharmacologic action ng lithium? Si lithium class is a depressant. It can cause depression of our neurons, of our nerve cells. Now, ginagamit ito, si lithium talaga, specifically the lithium carbonate. Sulat ko ha. Si lithium carbonate. This is a board exam question. This is our drug of choice for mania in bipolar disorder. You know what bipolar disorder is? Mania siya. Saan ang bipolar disorder class? Saan siya?
Have you heard of that? Sa meaning what do you know about bipolar disorder? Yes, Miss Kyla. Ano siya po, ma'am? Mental disorder na merong dalawang phase po, which is the depressive phase and the mania phase. Okay, very good. So, meron siyang dalawang phases, kaya nga siya tinawag na bipolar, dalawang poles. And these poles are opposite of each other. We have the depressive na phase and the mania na phase. Class, bipolar disorder is different from mood swings ha, mga babae na no? Kanang before ta mag-menstruation kada bulan ba, naga-mood swings ta, murag okay pa siya kagay na. Nya, taod mo, bugahay na siya og kalayo, kay gisapot na. That's mood swings. Okay, mood swing. Pero pag sinabing bipolar disorder, this is really a disorder sa mental na condition ng ating patient and nakaka-experience siya ng dalawang phases. Pwede siyang mag-depression and then pwede siyang mag-swing into mania. Okay? So you know what depression is, right? Pero pag mania, pag sinabing mania, that is actually a psychotic na siya na illness. So murag buang ang person. Pero, during that time, mura siya nasa euphoria, mura siya nasa cloud 9. As kaayo no, mo nang aggressive kaayo ang person, ana. Tapos enthusiastic kay siya, mo nang siya istorya. Pero since aggressive kay siya, pwede siya mag-wild din ha. And then, at the same time, hindi mo siya mapigilan. Kasi, as in, super taas, euphoric. Right? So, kaya dalawang poles. Kasi pag depression, you know what depression is, tapos bigla siyang mag-euphoria, no, with the mania. Na kapag ka nasa mania na phase yung isang taong may bipolar disorder, yung binibigay natin na gamot ay lithium. Specifically, yung compound na lithium carbonate. Okay? Yan yung ginagamit natin. And its action is depressant. So, from the mania, papadepress niya yung person. Kaya lang, mahirap yung work ng psychiatrist nito kasi kailangan niyang i-balance. Kailangan niyang timplahin na kapag binigyan niya ng mania, hindi dapat mauwi into depression. I mean, hindi talaga totally mag-swing into depression yung ating patient. Okay? And then at the same time, lithium class, pag ininom mo ito, is a diuretic. How do you define diuretic? Yes, Patricia. Pampaihi, ma'am. Okay, very good. Pampaihi. This is used to increase the urine volume. Okay? Yan yung pag sinabi mong diuretic. May mga conditions talaga tayo, class, na pinapaihi natin ang patient. Especially kung hindi siya makaihi, right? Okay? And aside from that, yung mga may problem sa kidneys, pwede din dun sa mga may problema sa cardiovascular system, yung mga may hypertension, or yung may mga sakit sa puso. Kasi pag marami kang tubig sa katawan, class, mapupunta yan siya sa blood. And syempre, dadami ang blood mo. Pag dumami yung iyong blood, mahihirapan ang iyong heart na mag-work. Kasi they work sa heart, mag-pump og blood. Kaya daghan kay iyang ipump, kaya daghan kay imuhang dugo. Plus, mag-worsen yung condition ng patient kapag yung heart is ma-fatigue because of that, marami masyado na blood. Kaya in that case, binibigyan natin ang patient ng diuretic, pampaihi, to get rid of the excess fluid inside the body. And then aside from that, I don't know if you have heard the word edema. Edema kung sa Bisaya ni mo niya itong ginatawag o hupong, or kung sa Ilonggo or sa Tagalog, we call this manas. Nagmamanas siya. This is different from inflammation ha. Kanang inflammation, naghubag man na siya. Inflame. Ang hupong or manas or the edema class, yan yung condition na nakikita mo ang patient na
may tubig na nag-accumulate sa kung anong part ng body yon. For example, sa paa, lumalaki yung paa niya kasi may tubig na nag-accumulate. Edema yan siya. So, how do we treat that? We give our patient diuretic para iihi niya yon, yung na-accumulate na water. So, lithium class is a diuretic, although we don't actually give lithium class sa mga ganun na mga condition as pampaihi. Kasi this is a toxic drug. Okay? Mag-depressant ito eh. So, instead, meron tayong ibang diuretics na ginagamit. Although, kaya niyang magpaihi ang lithium. So, ang mga compounds nito that are important sa pharmacy na side, we have the lithium bromide. Ito talaga yung depressant, but when it comes to mania for bipolar disorder, our drug of choice is the lithium carbonate. This is a brand ha. Pag sinulat ko class ang drug na inside the open and close parenthesis tapos may R, I am referring to a brand name. Therefore, the generic name is the lithium carbonate. Pag magsusulat tayo, syempre nakakita na mag-prescription. Diba sa prescription, ang tama talaga na pagkasulat sa gamot, una yung generic, like this one, isulat mo siya, lithium carbonate. Tapos, ang kasunod nun, dapat nakalagay siya sa open and close parenthesis, yung brand. So, just like this one, Escalate. Isulat mo siya inside an open and close parenthesis. Yung ibang doctors, minsan generic lang yung sinusulat nila. Minsan, which is also correct, minsan ang sinusulat din lang naman ng mga doctors ay mga brand, pero mali yun. Hindi pwedeng brand lang ang ilagay mo sa prescription. Actually, kung very strict lang tayo with the prescription, hindi dapat tumatanggap ang pharmacist ng reseta na walang generic name. Kasi nasa natin yon, nasa rule, nasa guidelines natin yon, na ang pinaka-importante talaga is the generic, not the brand. Kung maglalagay siya ng brand, kailangan niyang isulat inside the open and close parenthesis. Pero yung brand na nilalagay ng doctor class, lang yan. That's just a suggestion, a recommendation. Hindi yan siya na kailangan sundin talaga ng patient na yan talaga yung bibilhin niya na brand. No. The patient has the sole decision kung anong brand ang bibilhin or kung generic lang ba ang bibilhin niya, it's okay. Walang problema. As long as tama na generic. Okay, so we are not very particular sa brand kasi the brand is just the given name sa company na nag-produce ng gamot na yon. Kasi may nagtanong sa akin kagabi, tama kagabi eh. May nag-chat sa kuha na ako, ang friend, siya, Beam, kasi she calls me Beam. Siya, Beam, okay lang na magpalit ko clindamycin na generic, mahal magud kaayo ang brand. But that is okay. Kahit pa naglagay ang doktor mo dyan ng brand, tapos namahalan ka sa brand, and then merong better option with the same generic name, it's okay. Walay problema. When it comes to efficacy, parehas lang sila. Walang problema. Do you have questions or clarifications? Sino may gusto ipangatana? Wala? So, muna ako sa inyo, ha? Dito mo sugot class na tindera taoy. Akapoy kaya magsugod dito sa elements. Yes, Miss Laura, you have question? Bakit po kailangan ng depressant yung ma'am, yung episode na mania? Ansa? Bakit po kailangan ng depressant yung episode ng mania for polar? Kasi mania is on the other side of the pole. Masyadong mataas class euphoric yung patient niyan. Like, na siya, nasa sa state na great kaayo iyahang excitement, iyahang aggression, grabe, euphoric, nasa cloud 9. And then, grabe ang iyahang overactivity.
In that case, pwede siyang magkaroon even ng delusion. Madelulo na siya. May delusion na siya. So, masyadong mataas. Kaya pababain natin siya. Yung activity ng kanyang neurons. Okay? So, pag pababain yung activity ng neurons, bigyan mo siya ng depressant. Kaya nga, sabi ko kanina, yung trabaho ng mga psychiatrist, medyo mahirap kasi kailangan nilang i-balance. Na pagbigay nila ng depressant, pababain lang natin ang overactivity ng neurons ng patient, pero not to the extent na ma-depress na talaga siya. Okay? So, hindi siya ganun na kailangan mapunta siya doon sa depression. Pababain lang natin into its normal state. Huwag natin siyang pasobrahan. Kaya ma-depress na po ang atuang pasyente. And that is difficult also pag na-depress atuang pasyente. Anything else? Yung depression and even anxiety, these two conditions are very common sa mga medical students. So I hope you will be mindful also of yourselves. Okay, we are prone to that condition. Kasi pag nag-medical course ka sa class, grabe ang demand. Demand sa time, demand sa effort, demand sa neuron, demand sa nerves, sa brain cells. So, mahirap. Tapos masyadong marami yung subjects natin to the extent na nagsugod tag 7:30, mahumantag 7:30, pod. Tapos some of us may klase pa ng Sabado. So, we only have Sunday as rest. Kaya, ganun. Prone tayo sa ganyan. Kaya before kayo mag-internship sa school, meron tayong psych test. Pinapa-psych test lahat ng students and then i-check doon if you have anxiety or depression, and if your condition is very severe, hindi pinapa-intern. Kasi mahirap mag-deal ng pasyente. Meron talagang intern dati na nag-hallucinate na siya. Grabe iyahang depression na nag-hallucinate na jud siya. Nag-care siya sa iyahang patient, no? Kay nursing man to siya. Naado siya madunggan nga patyan na ibuta ang ibuton ang kaning oxygen tank nga ingana. So kato pinastop talaga siya sa internship. So may psych test tayo lahat. Kayo, sa psych test kayo before kayo de-deploy for internship. So hopefully pag nakapoy, mag-rest, and then labas kayo class. Like, I mean, kung meron kayong mga time mag-unwind, ganun. Ay, basig mga, na ta sa ato mga daghan kayong himuon. Yeah, kung nag-depress ang person, kung nagkaroon ng depression ang patient, yes, we do have antidepressants naman. So, dalawang bagay yun. Meron tayong treatment for mania, meron din tayong for depression. So, for depression naman, pinapataas yung mga neurotransmitters involved in the activity of the brain cells, of the nerve cells. Pero not to the extent na manha na magmania ang patient. That is just to stabilize them, stabilize ilang mood, stabilize ilahang activity sa nerve cells. Okay? Meron din tayong antidepressant. Marami. Pero, Filipinos are well known as happy people. No? Bisag ibaha-baha na taba, bisag gilinog-linog na. We are still known as happy people compared to the other na mga sa other na mga countries class. Especially sa mga countries na merong winter. Ang bugnaw itself can cause depression. Kaya 'di ba pag mag-ulan no, bugnaw ang panahon diri mag-senti-senti na din na mag-OA, maglakilak. Ano gina siya? Ang dala sa bugnaw nga panahon. Pero hindi naman na pwede tayong ma-depress ha. Yung sinasabi ko dito na depression is yung clinical depression. Yung nagiging sakit na talaga siya. Kasi pwede din naman tayong ma-depress class. For example, nabagsak ka sa quiz. Example lang to ha. Nabagsak ka sa quiz. Pwede kang maging sad. Pwede kang ma-depress. Pero dili na siya ginamin na sakit na yun mo na ang depression. Pag sinabi kong
clinical depression, may sakit na talaga siya ang person sa kanyang mental health, no? And then, hindi niya na kayang like bumawi. Kita man good like, nabagsak ko. Nasad ko karon pero pagka okay ka na. Ganon. Ano po mangyari if ma-fail yung psych test? Depende sa result. Kung very severe ang depression o anxiety, you will not be allowed to have internship. So you will be asked first to have treatment. Not necessarily drugs, but pwedeng sa psychology. Psychologists kasi don't give drug therapy, but instead mga talk therapy, ganon. And then, after some time, i-exam ka ulit, test ka ulit, if okay ka na, pwede ka nang ma-deploy sa internship. But so far sa pharma, meron talagang after the psych test, ma-diagnose ng ng anxiety and depression. Meron nga batch, parang mga 2 years ago or 3 years ago, na the whole class, more 50 plus sila. Isa lang ang walang anxiety and depression. Isa lang yun kabuok. Tapos the rest sila may anxiety and depression na. Pero na-deploy pa rin naman sila sa internship kasi okay pa naman sila. Hindi naman severe ang kanilang condition. So parang nag-session lang sila with the guidance and with the psychologist sa school. So okay na, tapos i-deploy sila. Yeah, kasama ang stress hormones sa baka may na-skip ako. Kasama sa stress hormones ang kanang target. Isa lang doon. You know what our happy hormone is? That's serotonin. That is our happy hormone. Yun ang padamihin natin. Pero wag naman to the extent nga nabuwang na ta. Sa walay katawan na nabuwang na ta katpatawa ta din ha kananubra na ato ang happy hormones. Padamihin natin siya. Paano natin padamihin ang happy hormones? Kauntag saging class. daghan og raw materials for serotonin ang saging. Ay, pasobra ha. In moderation na tanan. Bakit may branded po if same lang ng efficacy? Kapag generic at cheaper pa. Yung mga branded drugs, ang brand names kasi, ang nagbigay niyan class, ang company na nag-produce ng drug na yan. Si generic name kasi, yan yung name ng drug na, according talaga sa kanyang chemical name. Right? So, yan siya, universal. So, lahat ng countries, like paracetamol here, that is still called paracetamol even in the other countries. Yan yung kanyang generic name. Pero pag brand kasi, depende yan siya sa company. Company yung nagbibigay niyan. And syempre, since negosyo yan, so, sila ang nagpa-price. Depende sa mga raw materials na ginamit nila. Minsan kasi yung mga, for example, Unilab. Actually, ang Unilab, no, meron yan silang branded at saka generic na counterpart. Kanang RightMed, mo na ilahang branded generics. Mo na ang kanang counterpart nila. So, yung Unilab, gumagawa yan sila ng branded na as in mahal. Tapos, meron silang RightMed na generic gihapon. Pero sa gihapon ang naghimo, marketing strategy. So, actually, pag bumili ka ng branded na gamot, usually, ang binabayaran mo niyan, yung artista. Ang artista na nag-promote sa tambal. Mo na yung ginabayaran. Their marketing. Okay? Yung sa generic, since hindi talaga sila like nag-advertisement, and depende din sa raw materials na ginamit nila, kaya medyo cheaper siya. Pero parehas lang naman yan effective. Even diri sa among balay, akong mother, even akong father dati has maintenance drugs. We don't really buy the branded ones na super mahal. Tapos araw-araw mo siya inumin. Purot imong kwarta. We opt to have the generic lang. And okay lang naman. Effective pa rin naman. What if malala ang depression?
Yes, you can continue with the duty as long as meron ding intervention na gagawin. Basta hindi lang siya mauwi na nag-psychosis ka na, meron ka ng mga hallucination dyan or delusion. Okay? Pwede. Mag-ano lang tayo, intervention. Ang lithium binibigay lang kapag bipolar ang patient. Iba kasi yung bipolar ang condition ng patient sa depression lang. Pag depressed lang kasi clinical depression yung diagnosis sa patient mo, depressed lang talaga siya, as in may depression siya. Pag bipolar kasi dalawa, may depression siya tapos pwede siyang mag-swing sa sa mania. Yan yung time na bibigyan natin ng lithium ang patient. Pero kung depression lang, wag mo bigyan ng lithium kasi masamot iyahang depression since lithium is a depressant. HBr? Ay, HBr is hydrobromic acid. Kapag nakita nyo yan siya sa mga gamot class, actually hindi lang yan siya HBr. Minsan HCl. May mga gamot na may HCl. For example, sa gamot na may HCl. Chlorpheniramine maleate, phenylephrine HCl. Phenylephrine HCl. Gaya mo, gano? Kanang tawagan mo. Ang iron yung good class, no? Basta pharmacist ka, di ka mo inom og tambal. No? Muna, ang pharmacist dyan. Kasi tambal sa mga pharmacist, tubig-tubig lang. Sige lang, tubig. Sakit na kayong ulo, tubig. Sipon, tubig. Ano mong gano'n mga pharmacist? Kaya nga naman, no, daghan kita ginustudihan, no? Tapos sa atong pag-study, ma-highlight man gud ang toxicity. Ma-highlight ang mga side effects. Takot ang mga pharmacist dyan, class, kaya hindi umiinom ng gamot. This one, phenylephrine HCl, is found sa si brand anyway. Sige na, tambal ninyo sa inyong sipon. Musep ba yan? Musep or Decolgen or whatever. Kana, makita ninyo may pangalan phenylephrine HCl. Meron ding gamot na instead of HCl kay HBr. Yung hydrochloric acid and hydrobromic acid dyan, class, is just to make the tambal as salt. Para mahimo siyang salt. Kasi phenylephrine is a basic drug. Tapos, syempre, HCl is an acid. I hope you learned this sa inyong high school na pag meron kang acid, tapos meron kang base, pag pinaghalo mo yan, di ba you will get salt? Salt and water. So, ginagawa talaga natin na salt yung ating mga gamot, class, kasi kailangan natin siyang matunaw inside the body. Mas madali kasing matunaw yung salt compared sa acid lang siya or base lang siya. Lisod man pud no, kung inom tag paracetamol, pag inom nato tablet, paglibang nato tablet gihapon siya. Murag malunggay lang no, nga ginakaon nato, pagkaon nato malunggay, paglibang nato malunggay gihapon siya. So karon, wala to siya effect sa body, kaya wala man siya natunaw. Naman ang ginahimo nato siya as salt. That's the reason why. Bakit kayo may makikitang HCl, HBr, nagawa lang talagang salt. Hindi, pero yung drug talaga na nagkukos ng action is this one, like this, phenylephrine HCl. Ito, salt lang yan siya. Ayan siyang effect sa body. Salt lang talaga. Oh, same lang. Kung mas mahal ang gamot, pareha sa Biogesic. Kinsay ilahang endorser sa una si John Lloyd. Kanang imong gibayad nga mahal, gibayad nimo to kay John Lloyd, mo to siya. Mo to siya ang nagpamahal sa imong tambal. Okay. At the same time, depende din sa raw materials. Minsan kasi gumagamit sila ng raw material like yung mga starch na ginagamit nila pampadami sa gamot. Kasi ang isang tablet, class, example, inom kag paracetamol. Ang isang tablet ng paracetamol, hindi yan siya 100% paracetamol ha. If i-weigh nimo ni imuhang tablet, minsan 1,000 grams yan siya. Pero ang anong nakalagay? 500
ay 1,000 grams, 1,000 milligrams ang weight ng iyong tablet. Pero ang ano nakalagay, 500 milligram kay paracetamol. So the rest na 500 milligrams, ang tinatawag natin dyan, pharmaceutical excipients. Yan yung tawag natin. Kasi yung paracetamol dyan is ang active ingredient. Pag sinabi kong active ingredient sa drug, yan yung nagkukos talaga ng effect sa body. Si pharmaceutical excipients, ano yan siya, other na mga components ng drug para mabuo yung tablet mo. Kasi hindi basta-basta ang nabubuo yan. Meron ka dyang pampadami, we call that bulking agent. Meron kang mga, ang tawag dyan, yung pang-disintegrate, mag-cause na madali siyang matunaw. Yan yung tinatawag na pharmaceutical excipients. And most of the time, aside from the marketing, dito nagkakaiba yung mga gamot natin. Pag gumamit na sila ng like mamahalin na mga pharmaceutical excipients, nagmamahal din yung gamot. Okay? So, meron din kasing ibang activity yun. Minsan kapag kamahal, as in super quality din yung raw materials. So, since super quality siya, if its functions tablet is para madali siyang ma-dissolve, madali ding ma-dissolve ang tablet mo. So, iba yung efficacy doon sa mabilis yung kanyang action ha. Kasi minsan, naglalagay sila ng mamahalin na excipient. So, ang mangyayari sa gamot, madali siyang matunaw. Mabilis yung kanyang effect. Kasi madali siyang natunaw. Now, kung meron kasing mga ibang company na syempre gumagamit sila ng mas mura na raw materials, effective pa rin siya kasi matutunaw pa rin naman yun. Mapupunta pa rin naman yun siya sa blood and kung saang target sa body siya kailangan mag-act. Kaya lang medyo slower yung kanyang pagkatunaw, for example. So, slower din yung kanyang effect. Effective siya, pero pwedeng slower yung kanyang onset. I hope that is clear. Same effect lang. Same effect lang whether you buy the generic or the brand na nireseta, okay lang yun, walang problema. Names ng element, bakit ang iba Latin, ang iba Greek? Depende sa nag-discover. Depende sa nakadiscover sa elements class kung ano yung ipapangalan niya sa element na yon. Okay? Or depende din kung hindi man siya mismo ang nagpangalan, depende na kung sino yung nag-register sa name. Mura lang good og mag-anak ka. Nakadepende sa mama or sa parent kung ano yung ibibigay na name. Ganun din yung mga elements natin. So, minsan, nadidiscover sila sa isang place, kaya pinapangalan din doon sa place na yon. So, kung gusto nilang gamitin yung Greek word, ganun, dun din, i-base. So, nakadepende yun ang tanan sa nag-discover. Paano nalalaman ang gamot? Kung saan siya dapat mag-work? Sample, sakit imong ulo, no? Sakit imong ulo, inom kag paracetamol. Unya, gitulon man to nimo ang paracetamol, asam siya na adto sa stomach. Yang ano, nawala ang sakit sa imong ulo. Wala imong ginamin. Sige, ano ni siya. Pag may mo kag tambal class, kung orally given ha, kasi minsan pwedeng i-inject, di ba? Anyway, kung inom kag tambal, napunta siya sa stomach mo, napunta siya sa intestine mo, kasi syempre gitulo na to, no? Pagkatapos niyan, kailangan niyang mag-breakdown. Kung tablet ba siya or capsule. Pag nag-breakdown yan siya, marirelease yung mga small particles na yan. Yan yung nakakapass through sa ating cells. Kailangan kasing makapass through siya sa cells para mapunta siya sa blood. Yan yung target talaga natin. Kailangan ang gamot mapunta sa blood. Okay? Pag napunta na siya sa blood, remember class, yung blood natin naga-circulate all over the body. So, pag nag-circulate yung blood natin all over the body, pag, for example, nag-travel na siya, napunta siya sa ulo mo,
Yung part ng drug na napunta sa ulo kasi nadala ng blood, yun lang yung mag-take ng effect. Okay? So, pag napunta siya dun, ayun na, pwedeng magamot yung sakit mo sa ulo. Or kung masakit ang ngipin mo, pag napunta na yung blood doon na nag-carry doon sa drug, yun na yung time na magkakaroon siya ng effect. Pero, yung buong yung buong katawan mo, may paracetamol. Pag uminom ka ng paracetamol, it doesn't mean na alang siya diri sa ulo, nagtapok silang tanan diri sa ulo. No. Buong katawan mo, class, may paracetamol yan. Okay? So, kung kailan siya aabot sa ulo mo, yun yung time na magkakaroon siya ng effect. So, ano yan siya? May receptors kasi yan siya sa body. Tapos, di ba, nag-travel yung gamot to, umabot siya sa ulo. Kung maka-fit in kasi siya dun sa receptor, yun yung time na pwede siya mag-take ng effect. So, ano yung receptor na pinagsasabi ko? Mga chemicals lang din inside our body. Most of the time, proteins. Pag magkaroon siya ng interaction sa protein na yun yung time na magkakaroon siya ng effect na magagamot yung sakit mo sa ulo. So, yes, makatuod ang drug kung asa siya mag-take of effect. Basta, makapunta lang siya sa blood. Kaya mahirap gamutin, class, yung condition like bone conditions. Kasi, 'di ba? Wala masyadong dugo na umaabot sa bones. So, mahirap gamutin 'yon. Curious. Oh, kaning ini mga question i-send me dito sa Schoology ha kay atuan ni i-record. Hindi na ako makasodium kay daghan kong pauta na alas 3 na. Sige lang pa, atuaning tabagon. May mga antibiotics po ba na di totally nakakapatay ng bacteria? Yes. Yes. May mga antibacterials tayo na hindi nakakapatay ng bacteria. May motto sa life ang mga bacteria. What doesn't kill me makes me stronger. Muna siya ang motto sa life sa bacteria. Kaya, ganito, ang mga antibacterial natin, class, they are specific. Specific yan sila. May mga certain parts sa cells ng bacteria yan sila na target. So kapag ka hindi ka properly diagnosed kung ano talaga ang cause ng iyong sakit, tapos niinom ka din og tambal, hindi siya mamatay kay dili na mao ang iyahang target, 'di ba? Tapos kay what doesn't kill me makes me stronger man, mura lang nimo siya gigitik. No? Wala siya napatay. Kunya ano na dahil na siya mag-mutate. Tapos it will become stronger. Mo na nga dili ta magpataka og inom og tambal. And mo po na siya ang reason, class, na karon nagasugod naman og ka-strict ang mga pharmacist no sa butikas. Dati jud kay ang antibiotic mura like candy no bisag asa lang paliton, bisag pila lang ang inomon. Ano mo na siya? Pag sinabing 7 days, tapusin mo talaga whether nawala ang ubo mo or nawala ang sakit mo. Pag sinabing 7 days, 7 days gina siya. Kaya wala pa na sila totally namatay inside. So pag nag-stop ka ng 3 days, mo lagi hapon, what doesn't kill me makes me stronger. So dili ta magginahig-ulo sa mga antibacterial. Kaya according sa World Health Organization, if may monstrous na sakit nga magsugod daw na sa Pilipinas, kay patakara daw tag-inom og tambal dinhi. Para ta nagasunod sa ato ang regimen. Yes, pwede maglala if hindi na kaya ng antibacterial ang bacteria sa loob ng body mo. Parehas anang nag-UTI ka. Maraming tao yung recurrent ang UTI, no? Kasi mostly ginagawa dito sa Philippines yung blind treatment. Kung tayo nag-UTI ka, yes, nakaka-infection. Pero hindi kasi talaga natin gina-identify kung anong klaseng bacteria ang nag-cause ta iyong UTI. So, blind treatment siya. Nagbibigay sila ng antibacterial kahit hindi nila alam kung anong specific bacteria yon. So, kung mapatay, okay, ayun na ka. Pero most of the time, wala napatay tanan mo na recurrent imong UTI. Sige, balik-balik. Okay? So, the struggle is real. Time na, malit na mo kay Mamika.
yung iba, kindly take a picture sa remaining na mga message, question sa chat box. I-send sa kuha sa Schoology. Ako nang tubagon ugma. Naman tayo klase sa lab ugma, di ba?